Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang hinaharap ng impeachment complaint laban kay BP Sara sa Kamara. Ano yung likelihood niya na may akyat sa Senado for trial? Ito, may i-share ako sa inyo interview ni Christian Isguera kay ex-Senator Trillanes. Binanggit niya 3 senaryo na mangyayari. Either ibasura sa Kamara ngayon, yan number 1 senaryo, hindi na aakyat sa Senado. Pangalawang senaryo is i-transmit sa Senado at gagawin na ang trial ngayon. Pangatlong senaryo is isasubmit i-endorse ang impeachment sa Senado on the last day of this Congress, yung session. Tapos, ang 20th Congress na ang maglilitis. Yun ang paliwanag ni ex-Senator Trillanes. Pulsuhan natin. Magbigay tayo ng reaksyon tungkol nito. Yung prospect of impeaching her this year before elections. Okay, ang senaryo kasi tatlo. Una, kagaya nung na-mention ko before sa program mo, is ibabasura ito. That's the first scenario. The second scenario is itatransmit ito sa Senado dito sa ngayong Kongreso, sa kasalukuyang Senate members. Diba? So, therefore, yan ngayon, kung lilitisin siya hanggang June 30 of this year. Ngayon, yung third scenario is pwede siyang pahabain at i-transmit siya towards the end of this Congress para yung next set of senators ang maglilitis nito as impeachment court sa July. Yun yung 3 scenarios. Ang nakita ko, wala namang indication na ibabasura ito. So it's either the 2 scenarios, itatryan ngayon with the current set of senators, in which case, kailangan lang ni Sara na magkaroon ng... Okay, so dito tayo magbigay ng reaksyon. Yung first scenario, sabi niya, wala daw indication na ibabasura na ang impeachment complaint sa Kamara. Agree ba kayo? Kung ako ang inyong tanungin, ako mayroong indikasyon up to now, 6 na congressman pa lang ang nakapirma sa resolusyon na iakyat ang impeachment sa Senado. 6 pa lang. To me, that's a very clear sign na alanganin ang mga kongresista na mag-endorse. Mismo si House Secretary General Reginald Velasco na nagsabi na sa tingin niya, opinion niya, nag-iingat ang mga kongresista sa pag-endorse kasi baka maapektuhan ang kanilang mga re-election bid. Lalong-lalo na itong paparating na Iglesia ni Cristo Peace Rally na panawagan ng Iglesia is huwag ituloy ang impeachment. Ang Iglesia, sinusuportahan nila ang pahayag ng Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa taong bayan. Okay? So, tingin ko, ibabasura. Yun ang aking analysis. I might be correct, I might be wrong, but sana ibasura na ng mga kongresista ang complaint sa Kamara pa lang at hindi na aakyat. Panalo ang lahat except ang talo lang dyan yung Makabayan Black, yung mga makakaliwa, sila lang ang talo. Yung 3 grupo na nag-file ng impeachment complaint. Panalo ang lahat. So, ma-diffuse
ang political situation, panalo ang taong bayan. Hindi na magkawatak-watak ang bansang Pilipinas kasi kung itutuloy nila, nako, kawawa ang tao. Okay, ituloy natin yung assessment o panapayag ni Trillanes. Ng 8 votes para makuha ng acquittal. Kasi 23 lang yung mga senador ngayon. Okay, kung 23 lang, di kailangan niya ng 8 para ma-acquit. Kasi 16 yung minimum to convict. So 23 na lang, so 7. So kailangan lang niya 8 senators. At ang basa namin, meron si Sara Duterte na 5 pro-acquittal or abstention votes with the current set of senators. Ngayon, kung palalagpasin ito sa July with the new set of senators ng mananal sa eleksyon, assuming hindi manalo yung mga kandidato na yan, Okay, sabi niya 5 ang pro-acquittal. I beg to disagree. Bilangin natin yung mga kakampi ni BP Sara. Bato, De La Rosa, Bongo, mag-inang Villar. Kakampi niya yan. So, 4 na yan. Si Senator Jinggoy Estrada, nagpahayag na ayaw niya ng impeachment. Senator Miguel Zubiri, nagpahayag ayaw niya ng impeachment. Si Senator Nancy Binay, ayaw niya. Yun na yan, 7 na yan. Yung pang posible magkapatid na Cayetano. Sino pa? Ligarda. Joel Villanueva. Sa tingin ko, yung 11 na yan, papabor kay BP Sara. Kaya, mas maganda, ituloy na lang ang impeachment itong Congress na ito. Kung sakaling matuloy. And then, if next Congress, yon ibang usapin na doon kung next Congress. Isa na lang ang pro-acquittal na senador na may iwan. Tapos, since 24 na yung magiging senators by July, ang kailangan na ni Sara for an acquittal is 9 senators. So kung meron na siyang isa, 8 pa yung gagapangin niya. So mas maganda yung tsansa kung sa July sisimulan yung impeachment. Pero itong kumbaga kung ngayon naman gagawin yan, doable pa rin yan, pero masyadong maliit yung margin for error. Kaya yun yung kailangan nilang balansehin dyan. Yeah. Sa inyo, ano yung pinaka-viable option doon sa 3 binanggit ninyo? Viable, yung probable kung i-analyze natin kung ano sila. Kasi iba yan Kung ako yung gagawa niyan, gawin ko na to kaagad. Kumbaga, strike while the iron is hot. Pero depende sa comfort zone yan Kung hindi sila komportable sa ganon, mas komportable sila dun sa numero na isa lang yung siguradong pro-acquittal, most likely, July sisimulan yan or sa next set of senators. At ito lang, i-stress ko lang, Christian, pinag-aralan natin yung mga provisions sa Constitution about impeachment. Walang nakalagay doon na para itong piece of legislation na nagre-reset every end of Congress. So, hindi siya ganon. Kasi di ba pag nagpasa ka ng bill, tapos hindi nakaabot, back to 0 siya. Pero ito, walang ganon na qualification ang impeachment. It's supposed to be a continuing process. Pero how strong yung legal position nyo na yan? Kasi baka logically ang iniisip dyan, sinimulan ng ganitong kongreso, bakit mo ipauubaya sa susunod na kongreso? Kasi kagaya nito, ang Senate is a continuing body. Okay, so may kakaibang interpretation si ex-Senator Trillanes. Pwede daw, sabi niya,
i-file ang iakyat ang impeachment complaint sa Senado, endorse at the end of this Congress. Pwede daw itutuloy yung impeachment 20th Congress na hindi na kailangan ng panibagong proseso. Panibagong interpretation yan. Kaya mismo si Christian Isguera, medyo alanganin siya. Kasi ang pagkakaintindi ko, once na i-final ngayon, inakyat sa Senado, itong 19th Congress, dapat yung 19th Congress, itong senador ngayon ang maglilitis. Hindi na pwede sa susunod na kongreso. Yun ang pagkakalam ko. I don't know saan nakuha ni Trillanes yung kanyang interpretation na pwede. But pinaka-the best, let's pray na sana maibasura na ang impeachment dyan pa lang sa Kamara. At salamat dito sa rally ng Iglesia ni Cristo kasi alanganin talaga ang mga kongresista sa pag-endorso kasi election time na sa Mayo.